Kay buti mo, Panginoon, walang makakatulad mo. Lahat ay galing sa iyo, di ka magbabago. My dear brethren, akin pong tunghayan sa gabing ito ang mabuting balita na akin pong pagsasalusaluhan sa gabing ito. Ahanguin po natin sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, ang kabanatay 3, simula sa unang talata hanggang 12. The Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Matthew, chapter 3, verses 1 to 12. Nahanap na po. Nahanap na. At ganito po ang mababasa natin sa wikang Ingles. In those days, John the Baptist came, preaching in the desert of Judea and saying, Repent, for the kingdom of heaven is near. This is he who was spoken of through the prophet Isaiah. A voice of one calling in the desert, Prepare the way for the Lord, make straight paths for him. John's clothes were made of camel's hair, and he had a leather belt around his waist. His food was locusts and wild honey. People went out to him from Jerusalem and all Judea and the whole region of the Jordan, confessing their sins. They were baptized by him in the Jordan River. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to where he was baptizing, he said to them, You brood of vipers, who warned you to flee from the coming wrath? Produce fruit in keeping with repentance, and do not think you can say to yourselves, We have Abraham as our father. I tell you that out of these stones, God can raise up children for Abraham. The axe is already at the root of the trees, and every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire. I baptize you with water for repentance, but after me will come one who is more powerful than I, whose sandals I am not fit to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. His winnowing fork is in his hand, and he will clear his threshing floor, gathering his wheat into the barn, and burning up the chaff with unquenchable fire. Purihin po natin ang Panginoon ng malakas. Nang panahong iyon, si Juan Bautista ay dumating sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Sinabi niya, Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit ng maghari ang Diyos. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin ito. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan, at balat ang kanyang pamingkis. Ang kanya namang pagkain, balang at pulot-pukyutan. At pumunta sa kanya ang mga taga-Jerusalem, taga-Judea, at mga naninirahan sa magkabilang panig ng Jordan. Ipinahayag nila
ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismohan ni Juan sa ilog Jordan. Ngunit nang makita niyang marami sa mga Pariseo at mga Saduceo ang lumalapit upang pabautismo, sinabi niya sa kanila, "Kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa parusang darating? Ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi, at huwag ninyong ipangahas na kayo'y anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ay makalilikha ng mga tunay na anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Ngayon pa'y nakaamba na ang palakol sa ugat ng punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay puputulin at ihahagis sa apoy. Binabautismuhan ko kayo sa tubig ng tanda ng pagsisisi ninyo pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit ang dumarating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat kahit tagadala ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman." Mga kapatid sa pananampalataya, ito po ang mabuting balita para po sa ating lahat buhat sa Panginoon. Palapakan natin ang buhay ng Diyos. And you may now be seated in a wonderful presence of our Lord who has come in as the Word became flesh. Isang pinagpalang gabi pong muli sa inyong lahat. At isang pinagpalang gabi naman, pinagpalang hapon, tanghali, umaga, hapon, sa lahat ng sumusubaybay sa Preaching the Living Word of the Lord program and broadcasting from here in this place sa 121 Block 3 Street, Orok 14, South Daang Hari. And this is the Preaching the Living Word of the Lord. Kapatid, friendship, katuwang, kapanalanginan, saan man dako kayo, ihanda ang inyong mga sarili upang sa pamamagitan ng mensaheng ito, babaguhin ang inyong pananaw sa tulong at awa ng ating dakilang Yahweh El Shaddai. Kanyang po makalakasan pa. And by the ways, next week, mga kapatid sa pananampalataya, ito po ang huling gawain next week para sa taong 2019. At dalangin ko na bawat isa sa inyo na naririto dito sa Adolfo Residence at maging sumusubaybay sa Preaching the Living Word of the Lord program sa Facebook at sa YouTube channel ng Kapahayagan TV channel, ako'y nakatitiyak may magandang bagay ang darating at naghihintay sa inyo bago sumapit ang taong 2020. Amen po ba? So ngayong gabi, ang aking pong ibabahagi sa inyo ay pamamagatang the revelation of God through the preaching of John the Baptist. Ang kapahayagan ng Diyos sa pamamagitan ng pangangaral
Bautista. Amen. Amen po ba? Kapatid, friendship, katuwang, kapatid, pakinig ang may pandinig. Bato-bato sa langit ang tatamaan po. Huwag po sa akin magtingit-ngit. Huwag din sa akin sapagkat ang pikon ay laging. And speaking of talo, sabi nga ni Edo Manzano, you are the weakest link. Goodbye. Palapakan natin ang buhay ng Diyos. Amen? Amen. At bilang panimula ng ating pagninilay, kapatid, friendship, katuwang, pananalanginan, ipinakita ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo ang kapahayagan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang lingkod at forerunner ng ating Panginoon, walang dining iba kundi si San Juan Bautista. Ang tanong ay, sino si San Juan Bautista? As I have said, siya po ang forerunner ng ating Panginoon, huling propeta sa bagong tipan, bago dumating ang Panginoong Yesus. Siya rin po ay anak ng saserdoteng si Zacarias at Elizabeth na pinsan ng Inang Birheng Maria. Amen. Amen. Amen po ba? Amen. So, yan po ang ating pagninilayan ngayong ikalawang linggo ng Adbyento. Last week, ibinahagi ko po tungkol sa pangako ng Kristong Hari. O natatandaan niyo po yung binahagi ko sa inyo kung ano ang mga pangako ng ating Panginoong Yesus bilang Hari. Ililigtas ang buong sangkatauhan. Amen? Amen. Pangalawa, ililigtas ng Panginoong Yesus ang buong sangkatauhan. At ang pangatlo at pinakahuli na pangako ng Panginoong Yesus, kung natatandaan nyo, makakasama sa tunay na paraiso, at yan ay ang buhay na umaanggan. Palakpakan si Yahweh ng Sabbath. At last Friday, which is no, ano ang pinahagi sa inyo ng anong tinalakay last Friday? Pagbabago, paghanda. Amen. So maganda po ang talakayan ngayong gabi, ang kapahayagan ng Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ni San Juan Bautista. Now, ano nga ba ang pahayagan ng Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng kanyang lingkod na si San Juan Bautista? What the revelation of God through the preaching of John the Baptist? Gusto niyo po malaman? Anong klase ng amen niya? Palakpakan po natin ang Panginoon. Now, the first revelation of God
through the preaching of John the Baptist is M-O-R. Kala nyo may only radio, ha? M-O-R means message of repentance. Sabihin nyo salitang message of repentance. Lakasan nyo po. Saan ko po hinango itong unang kapahayagan ng Panginoong Yesus? Tingnan natin ang Ebanghelyo San Mateo, Kabanatang 3, simula unang talata at 2, at susundan sa talatang 4 hanggang 6. Sabi, ang mensahe ng Panginoon. In those days, John the Baptist came, preaching in the desert of Judea and saying, Repent, the kingdom of heaven is near. Nang panahong iyon, si Juan Bautista ay dumating sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Sinabi niya, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Now, sa verse 4 and 4 to 6, anong sabi? John's clothes were made of camel's hair, and he had a leather belt around his waist. His food was locusts and wild honey. People went out to him from Jerusalem and all Judea and the whole region of the Jordan, confessing their sins. They were baptized by in the Jordan. Hinahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamingkis. Ang kanya namang pagkain, balang at pulot pukyutan. At pumunta na ang mga taga-Jerusalem, taga-Judea, at mga naninirahan sa magkabilang panig ng Jordan. Ibinila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismuhan ni Juan sa ilog Jordan. Purihin ng malakas ang Panginoon. So kapatid, friendship, katuwang, kapanalaginan, sa madaling wika, kapag pinakinggan mo ang mensahe at kapahayagan ng Diyos tungkol sa pagsisisi at pagtalikod sa atong mga kasalanan, tiyak, tunay ang pinagsisisihan mo ang iyong mga pagkukulang, mga pagkakamali, at mga pagkakasala. At ganyan kahina po ang amen sa Lord. Purihin po natin ang Panginoon. Mahalaga po ang mensahe ng pagsisisi at pagtalikod sa mga kasalanan. Amen. Ang iba, pagdating sa prayer meeting, totoo o hindi? Ang hina. Totoo o hindi? Tama po ba o tama? Kala ko sinungaling. Panapan na buhay. Ang problema, makinig man silang makinig, hindi nauuwi. Amen po ba? Amen. Pero, tumingin man ang tumingin. Sumpungan. Bakit ka mo? Malayo ang tingin. Wala namang natatanaw kasi ng buhay na Diyos. Ang tatamaan sa kapahayagan ng Diyos, huwag nang antayin
kapatid, purihin ang ating buhay na Diyos. Now, itong pangatlo, balik sa inyong mga upuan. Pangatlong kapahayagan ng Diyos Juan Bautista, ito mapapa-ouch aray ang bawat isa. Sabi ng Matthew chapter 3 verse 7, kabanatang 3 mula talatang 7 hanggang 10, ano po ang sinabi? Ngunit nang makita sa mga Pariseo at mga Saduceo ang lumalapit, sabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ulupong. Ulitin ko pa yung sinabi ni Juan Bautista, kayong lahi ng mga ulupong. Ouch, aray. Sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa parusang darating? Purihin natin ang malakas sa Panginoon. Finally, manatili pong sabi ng verse 11 and 12 ng Matthew chapter 3. Ito ang sabi ni San Juan Bautista. Binabautismo bilang tanda ng pagsisisi ninyo at pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit, ang dumarating na kasunod ko ang magbabaw sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kay sa akin. Hindi ako dapat kahit tagadala ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamay, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Ang pinaka sa pamamagitan ng pangangaral ni San Juan Bautista, ipinahayag pangangaral ni Juan Bautista na babautismuhan tayo ng Panginoon sa Espiritu Santo at ang bautismo ng Panginoon sa Espiritu Santo at sa apoy ay magkaiba. Bakit kamo? Sa bautismo ni Juan Bautista, yan po ay upang magsisi at tumalikod sa mga kasalanan sa daigdig ko. Subalit kakaibang bautismo sa atin ng Panginoon. At yun ay ang bautismo sa Espiritu Santo at sa apoy. Kaya yung CLSS ng V1 at V2 ay naging tagumpay. Bakit kamo? Sapagkat bawat pinagkaloob ng Espiritu Santo, sigurado sila'y mga tunay na renewed born at Katolikong patay ang pananampalataya, pinuhay ng banal na Espiritu. Sa'yo at habang nakapatong ang kamay sa inyong dibdib,
tayo. Ulit-ulit na nagkukulang pagkakasala sa isip, sa salita, at sa gawa. Adbyento, ikalawang linggo ng Adbyento, ikalawang linggong paghahanda sa pagsilang ng dakilang Mesiyas, ang ating Panginoong Hesus. Kaya habang taimtim natin Annyeonghaseyo, annyeonghaseyo, mula kay El Shaddai. Annyeonghaseyo, 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 mula kay El Shaddai. Sumain niyo ang kapayapaan, sabi ng Panginoong Jesucristo. Sumain niyo ang kapayapaan, sumain niyo rin lahat.